So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ito yung Suzuki Raider R150 na FI. So alamin natin yung presyo niya at yung specification niya kung sulit pa rin nga ba ngayong 2025. So tara, samahan niyo ako, walk around na natin ito. Ayos. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky, you cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start tripping till you're the only one standing up. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 121,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din yan sa installment. Makikita nyo sa screen nyo yung down payment and yung terms nila. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Ayos yan, di ba? Never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. So, yun nga mga best, no? Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog nitong Suzuki Raider R150 na FI. So, last time kasi meron tayong na-vlog dito na carb type. Tapos medyo mali yata yung presyo na naibigay natin. Pang FI yata yung nabigay natin. Pero yun nga, ikot ko kayo dito mamaya sa mga available na units nila. Para at least kapag pumunta kayo dito sa may Premium Bikes Baliwag, alam nyo kung ano yung mga available na unit dito. Okay, pero bago yun, itong Suzuki Raider R150 no, na nandito sa harap natin na kulay white black combination. Maganda yung kulay ng mugs niya. Then sabihin na natin talagang ito yung hyper underbone na sinasabi talaga nila, kasi nakatatak na dito hyper underbone, di ba? So, king of underbone, sabihin na natin na gano'n. So, talagang, alam nyo naman, yung quality nandyan, yung torque nandyan, yung speed nandito na sa motorcycle na to. Yung ganda ng specs, approve na approve. So, okay, side stand natin. Okay, para sa 5 to na kagaya ko, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Or kagaya natin, di ba? Kung same height tayo at nagbabala ka na bumili ng motorcycle na pang beginner bike, pwede naman to na pang beginner bike. Basta ingat tayo sa daan kasi medyo malakas to. Kaya nga siya hyper underbone. So medyo malakas to. So upuan na natin. Dami itong sat-sat Yan, upuan natin. So yung ating position, magaan naman na siya. Tapos hindi rin tayo rito masyadong sub-sub. Yan, parang upright position pa rin tayo rito. Pero kapag medyo medyo tawag dito, medyo matangkad ka na, mga 5'6", 5'8", medyo nakaganong ka na. Okay, medyo nakapasubsob kung yung datingan mo or yung position mo. Pero ganyan, okay, manageable naman siya kahit sa 5 to nakagaya ko. Turning radius niya, saktuhan lang, hindi siya ganong kalawak. Yan. Yung shock niya sa harap, yan, sobrang ganda talaga ng shock ni Suzuki. Yung mga gusto ko rito kasi last time try ko yung ganitong Suzuki na carb type. Talagang pag nadadaan ako sa lubak, hindi ko masyadong ramdam kasi ang ganda ng shock niya sa likod. Ayan, maganda rin yung shock. Medyo matigas ng konti. Ayan. Kung na-adjust man to, adjust nyo na lang. Okay? So, yung position natin sa paa, ganyan. Maluwag pa yung ating legroom dito. Kung gusto nyo maglagay dito ng gamit, pwede naman. Kaya lang baka magasgas yung ating fairings dito Sayang naman, di ba? Sa upuan, nasa gitna siya. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. Tapos yung ating OBR,
kasya naman dito kahit anong size. No, depende lang siguro sa uupo or kung gaano kalaki yung pet na uupo rito. Kasi medyo payat. Medyo payat yung mga Raider. So, yan yung itsura natin dito. Pogi din no. Nagpipilian ko din to kung pag nag-upgrade ako. Kaya lang, naisip ko kasi yung tipid, mas na basta. Para isa to sa mga pinagpipilian kong underbone kasi parang gusto ko ulit na mag-clutch. Okay, in case man na gusto ko mag-clutch ulit, parang trip ko din to, FI na to. Medyo maliit nga lang yung gas tank na ito. Pero maganda to, pogi pa rin siya. No? So, ayan, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba yung looks niya, yung presyo niya, yung 2025 para sa Suzuki Raider R 150 na FI. Comment dyan sa baba. So, center stand natin. Kung magaan ba siyang center stand? Napakagaan lang din. Ayos. So, yun ang mga best na available na nga rin po dito sa Premium Bikes Baliwag branch. Itong Suzuki Raider R 150 na FI. So, meron sila ditong white and black combination. So, ayan. Tingin nyo, sulit nga ba ang presyo and yung specs na ito. So, tara, walk around na natin para at least doon sa mga willing na gusto pa rin bumili ng ganitong motorcycle available dito. Ayan, tara, samahan nyo ako. Walk around na natin. So, ayun na nga, dito sa front, andun pa rin yung angas eh. Iba pa rin talaga kasi yung angas na ito. Ayan, kita nyo naman, meron tayong emblem na premium ng Suzuki. Ito may LED tayo dito sa taas, may mga pa-sharp na design. Dito sa side, meron tayong hyper underbone and then decal. Okay, so halos lahat naman yata ng nilabas ni Raider laging merong decals. Wala silang masyadong, alam mo yun, yung parang plain lang, walang decals. Wala silang nilabas na ganun, no? Pero kung sa akin, para sa akin, kung titingnan natin na ganun, wala siyang decals, pogi pa rin siya. Para sa akin lang naman. So, meron tayong LED na headlight, yung kanya signal light dito na bulb type pa rin naman yan. Tapos, naka-telescopic fork tayo rito. May design siya na ganyan. And then, yung front fender, napaka-flexible din niya. Medyo manipis lang or medyo maliit lang siya. Extension, hanggang dito lang naman. And yung ating telescopic fork, maganda rin yung kanyang shock. Ito ay naka-Showa na, yung kanyang shock. Maganda yung mugs. Nakakulay, ano bang kulay ito? Brown ba? Ayan. Parang gold na basta ganun. Ganda ng kulay niya. And then yung ating size dito ay 1790 by 17. Naka-tubeless na ang isang to. Kung di ako nagkakamali. Okay. So, maganda rin yung kanyang disc. Okay, single disc brake tayo dito, wavy design. Ang laki talaga ng disc ng Raider. Basta pag nakakakita ako ng ganitong disc, Raider agad yung naaalala ko. So, naka dual pad caliper tayo rito, wala rin siyang brand. Dito naman sa side, yung ating radiator. So, para sa akin, lalagyan ko ng cover to para sa safety ng ating radiator. Yun lang naman. Dito, may mga nabibili naman. Okay? So, dito sa side, yung ating makina. Dito naman, parang mas maganda kung nakakulay gold to. Or katulad nung sa mugs. Kahit itong part lang na to, yung sa front lang na to. Para at least ma-highlight din siya. Hindi siya parang nakatago. Yun lang naman. So, dito naman yung mga decals niya. Yan, may Suzuki, may kulay white na design. Raider R150, dual overhead cam, 4 bulb. Yan, 6-speed. And then R150 dito sa side, liquid cooled. Yan. May kickstart pa rin naman tayo dito. Ayan. So, ito yung motorcycle na hindi talaga natatanggal yung kickstart. Ayan. So, syempre, laking tulong din yan kapag in case na tayo, diba? Na ubusan tayo ng battery. Mapapaandar pa rin natin. Yung ating foot pegs, napi-flip naman siya. Solid yung kanyang design. Rear brake pedal, smooth lang din. Dito pala sa makina niya, meron tayong monitoring ng ating oil kapag kailangan natin magpalit, 'di ba? Makikita natin dito kung sobrang itim na niya. Yung chassis, ganda rin. Talagang pulido yung pagkakagawa dito. Yung ating foot pegs para sa ating angkas, same lang din sa ating sa driver or sa foot pegs para sa Raider or sa rider, 'di ba? Ayan, so ganyan yung design niya. And yung ating tambucho, ito metal. Ayan, medyo nabasa lang kasi nandun siya sa labas kanina, dapat sa labas tayo. Kaya lang umuulan. Ayan. Ito yung design niya.
Okay? So, naka monoshock tayo rito. Hindi ko alam kung adjustable siya pero hindi ko siya makita. Ayan, nasa pinaka-center naman siya. And then, kagandahan, meron tayo ritong harang para sa shock natin hindi siya agad-agad madudumihan. Ayan, lalo ngayon, tag-ulan, di ba? So, naka-single disc brake din tayo rito. Naka-single pot caliper. Ito ay, ano ba to? Tokiko ba to? Ayan, Tokiko yung brand niya. And then, yung size dito sa likod ay, saan na yung size? 80 by 90 by 70, naka-tubeless na rin ang isang to. Ayan. Sa upuan, alam naman natin, sobrang nipis talaga ng upuan ni Raider. Dito sa OBR natin, parang wala na halos eh. Pero dito sa sa upuan ng rider, ayan, medyo may ano pa naman, may foam pa naman, pero ganyan ang itsura niya. Ganda rin yung kanyang leather. Ayan. So, yung ating ilalim, meron tayong lagay ng ating mga basic tools. Ayan, lagay. Ano to, pantanggal ng spark plug. Ito, screwdriver. Meron tayong helmet hook dito na metal. Then, ito yung itsura ng ating ilalim. So, wala tayong masyadong compartment dito. So, ayan, open na open dito. Okay, yung battery, yung mga bulb, or yung mga fuse dito sa side. Ayan. Yung ating gas tank, maganda rin. So, in case na matapon, and meron siyang saluhan dito or direkta na dun sa baba na matatapon siya. So, yung ating grab bar, ito, ano ba to? Plastic ba to? Oo nga, plastic nga siya. Plastic nga siya. So, kung gusto nyo palitan ng, ng metal na bracket pang top box, pwede naman. Pero para sa akin, parang pangit siya nilagyan ng top box. Para sa akin lang naman, mawawala yung kapugian niya. So, dito naman sa side pala, dito, meron tayong, rito, design. So, ito, open part naman siya. Open ba siya? Ayan, open naman. Tapos parang grills. Medyo manipis lang yung plastic na ginamit dito. And, ito nga pala, yung lagay ng mga basic tools or papers. Ayan, pwede tayo maglagay dyan. Ito. Layo pala ng camera. Ayan. So, pwede tayo maglagay dito ng basic tools or iba pang gamit. Tapos papel, pwede rito. In case na, diba, hindi ka nabababa sa motorcycle para mag-open dito sa upuan. Ayan, lagay mo rito yung copy ng ORCR mo para kapag hinuli ka, meron kang mapapakita agad. Ayan. So, sa taillight tayo, meron tayo rito parang LED yung datingin niya kasi may reflector siya rito. Ayan, kita niyo naman may reflector, di ba? Tapos, yung signal light niya, bulb type pa rin naman. Maangas pa rin talaga yung rear fender niya. May mga short design pa rin tayo rito. May plate light. Manipis lang talaga yung ating rear fender. Pero kapag nagkaroon tayo ng plaka rito, yan, laking tulong kasi ng plaka. Ang laki, ang lapad nun. So, makaliles yung talsik ng putek sa OBR natin. So, meron tayo ritong sprocket na, anong size na ito? Wala yata siyang size dito sa, 38. Ayan. So, may chain cover tayo rito, pero hindi siya, fixed, no? Medyo maalog-alog din siya. So, naka dual head shifter tayo rito. Pero kahit single head shifter na, maganda na eh. Kasi ganun din naman eh. Kasi pag ako para sa akin lang pag nagmamotor ako, ganun lang din, no? Ganun. Pero syempre, may mga arte talaga na maganda yung sapatos nila, tapos tatapak, tas dito sa ilalim masisira yung diba, yung sapatos. Kaya yung iba dito, kasi dito tumatapak. Yun lang naman yung aking comment doon. So, dito naman sa ating handlebar, yan ang itsura niya. Ganda pa rin, angas pa rin talaga na ito. So, naka-upright pa rin naman siya, pero kung sobrang taas mo na or sobrang tangkad mo na, nakayuko ka rito. Yan. So, naka-digital panel tayo rito, pero same pa rin naman. So, sana maglabas sila kahit maliit na TFT display. Sumabay sa mga TFT display ngayon, di ba? So, makikita natin dito, signal light. Ayan, engine check, fuel, high beam, neutral, adjust, and select. Yung ating ignition, maganda rin. Pati yung susi, maganda rin. Okay. Meron tayong shutter lock din dito. And then, yung mga switches natin dito, maganda rin, mukhang premium tingnan. Front brake, malapad yung lever, smooth lang din. Electric starter, then naka-automatic on na. Ay hindi, dito pala sa side, yung on and off ng kanyang park light headlight. Ayan.
So, sa grip niya, makapit, and then, sobrang babaw ng throttle. Bar end niya is metal. Yung ating side mirror, maganda rin, tsaka malaki din. No, malapad din siya. Halos kasing lapad ng aking kamay. Ayan. So, kagandahan kasi doon makikita mo yung nasa likod eh. Yung clutch niya, smooth lang din. Meron tayong rubber dito. Tapos, high and low, wala siyang, flasher. Signal light. Wala rin tong hazard switch. Busina, dito sa baba. Ayan. So, ayan po ang kabuuan ng ating Suzuki Raider R150 na FI. Baka trip nyo ang ganitong motorcycle. So, puntahan nyo na lang dito sa Premium Bikes Baliwag Branch. Okay, para doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ay, siya. So, yun na nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.